Stella's POV. Saksi ang lumang gazebo sa likod ng unibersidad sa bawat pangarap na binuo nila ni Valentine. Noong mga panahong yon hindi mahalaga kung anak siya ng isang mayamang negosyante at si Valentine ay isang working student na rumarakit sa construction. Stella, pangako, pagkatapos ng graduation magtatrabaho ko ng doble kayod, pakakasalan kita. Bulong ni Valentine habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Kahit wala tayong pera, Valentine, sasama ako sa'yo. Di ko kailangan ng mansyon basta't ikaw ang kasama ko. Sagot niya na puno ng pag-asa ang mga mata. Ngunit nagbagong lahat nang malaman niya na nagdadalang tao siya. Natakot siya sa kanyang ama na si Don Marsing dahil alam niyang di nito matatanggap ang isang hamak na laborer para sa kanyang anak. Sa takot at pagmamahal, nagpa siya silang magtanan. Magkita tayo sa istasyon ng bus, alas 10 ng gabi. Huwag kang lilingon, Stella. Diyan magsisimula ang buhay natin. Bili ni Valentine sa huling tawag nito. Dumating ang gabi ng kanilang pag-alis. Malakas ang ulan at tila nakikiramay sa kaba sa puso ni Stella. Bit-bit ang maliit na bag. Naghintay siya sa istasyon. Lumipas ang alas 10, alas 11, alas 12. Basang-basa na siya at nanginginig sa lamig at takot. Sinubukan niyang tawagan si Valentine ngunit out of reach ang numero nito. Hanggang sa sumikat ang araw, walang Valentine na dumating. At doon, gumuho ang mundo niya. Ang lalaking kaisa-isang pinagkatiwalaan niya, iniwan siya sa ere. Bit-bit ang dalawang buhay na hindi pa man naisisinang ay itinuring na niyang ulila. Sa kabilang banda, malamig ang simoy ng hangin sa labas ng airport, ngunit mas malamig ang pakiramdam ni Stella habang iniilang kanyang maleta. Sa kanyang magkabilang gilid ay ang 7 taong gulang na sina Sander at Sandra, ang kanyang mga miracle twins. Mommy, is this where Lolo lives? Tanong ni Sandra habang inaayos ang kanyang pink na headband. Ngumiti siya ng pilit. Yes, baby. Pero, sandali lang tayo dito para sa kasal ni Tita Esmeralda ninyo, okay? Pagdating nila sa mansyon ng mga Ocampo, sinalubong siya ng kanyang amang si Don Marsing at ang madrastang si Minerva. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay ang masayang si Esmeralda. Ate, I'm so glad you're here. Tiri ni Esmeralda at niyakap siya. I want you to meet my fiancé. Kadarating lang din niya. Dahan-dahan siyang lumingon at kaagad na huminto ang mundo niya. Ang lalaking nakatayo sa harapan niya, suot ang mamahaling suit at may mapanuring mga mata, ay ang lalaking matagal niya nang ibinaon sa lupa. Stella! Boses nito na tila isang haplos ng nagbabagang bakal sa kanyang pandinig. Valentine! Halos pabulong niyang tugon. Di siya makapaniwala. Ang ama ng kanyang mga anak ay kakasal na sa kanyang sariling kapatid. Halos hindi siya makahinga habang nakatingin kay Valentine. Ang lalaking dati payak lang ang pangarap, ngayon mukhang isa ng makapangyarihang negosyante. Ngunit hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang poot na muling nag-aalab sa puso niya. Magkakilala na pala kayo? Takang tanong na Esmeralda habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. We went to the same university, Esme. Mabilis na pagsisinungaling niya. Hindi niya kayang sabihin sa kapatid na ang lalaking pakakasalan nito ay ang lalaking nakabuntis sa kanya. Small world indeed, malamig na sabi ni Valentine. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa dalawang bata na nakatago sa likod ng pinti ni Stella. Kumunot ang noon nito. Are those your children? Oo, mga anak ko sila. Sandra, say hello to your tita's fiancé. Hello po, sabay na sabi ng kambal. Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mukha ni Valentine na makita ang mukha ni Sander. Ang bata ay carbon copy ng kanyang ama mula sa hugis ng panga hanggang sa malalalim na mga mata. Sinong tatay nila? Tanong ni Valentine. Ang boses ay may halong otoridad na tila may karapatan tong malaman. Tumingin siya diretso sa mata ng lalaki. Pumanaw na siya, Valentine. Matagal na siyang patay para sa amin. Umalis siya bitbit ang mga anak at iniwan si Valentine na nakatayo at tila tinamaan ng kidlat. Hindi niya alam na sa likod ng mga matang yon ni Valentine may nakatagong sakit at isang lihim na pilit ding kinukubli. Bawat kalansing ng kubirato sa mansyon ng mga Ocampo ay tila tunog ng kampana ng digmaan para kay Stella. Nakaupo siya sa tapat ni Valentine habang kanyang half-sister na Esmeralda ay walang tigil sa paglalambing sa lalaki. Darling, you should try the caldereta. It's Stella's favorite too. Masayang sabi nito sa lalaki. Tumingin si Valentine sa kanya, isang tingin na tila gustong halongkatin ang kanyang mga sekreto. Is that so?
Marami pa pala tayong pagkakatulad ng ate mo, Esmeralda. Mommy, I want water, singit ni Xander. Kita niyang agad na kumilos si Valentine para salin na ng tubig ang baso ng bata. Ngunit mabilis niyang hinarang ang kamay nito. Ako na, kaya ang mga anak ko, kaya ko. You seem very protective, Stella, puna ni Valentine. Parang takot ka na may makalapit sa kanila. Bakit? Nasaan ba ang tatay nila? Bakit tinahayaan niyang mag-isang magandang babae tulad mo na magpalaki ng 2 bata? Nariinin niya ang hawak na tinidor. Katulad ng sinabi ko kanina, patay na siya. Pumanaw siya nung gabing kailangan ko siya, kaya wag mo nang itanong kung nasan siya dahil nasa ilalim na yun ng lupa. Kita niyang nagtagis ang bagang ng lalaki. Ramdam niyang tensyon sa pagitan nila. Isang tensyon na 7 taon nang nakabinbin. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang nakamasid ang kanyang madrasta na si Minerva. May kakaibang ngiti sa mga labi at tila may alam na hindi dapat malaman ng iba. Gabi na, ngunit hindi dalawin ng antok si Stella. Lumabas siya sa balkonahe para kumuha ng sariwang hangin, ngunit laking gulat niya na makita si Valentine na nandoon din habang naninigarilyo sa dilim. Hindi pa rin nagbabago, mahilig pa rin tumakas sa gitna ng gabi. Bunga nito sa kanya. Wala kang pakialam sa akin, Valentine. Magpakasal ka na lang sa kapatid ko at layuan mo kami ng mga anak ko. Asik niya at akmang tatalikod na. Ngunit mabilis siyang nahawakan ni Valentine sa braso at isinandal sa pader. 7 taon, Stella. 7 taon na kong naghanap. Akala mo ba madali sa akin ang lahat? Naghanap? Huwag mo kong lokohin. Hinintay kita sa estasyon, iniwan mo ko. Mahinang sigaw niya rito. Hindi ako nagpakita dahil may rason, Stella. At hindi dahil gusto kong iwan ka. Pero bagong lahat sabihin mo sa akin ang totoo. Sina Xander at Sandra, anak ko sila, di ba? Kaagad nanlamig ang buong katawan niya. Ang katotohanang pilit niyang itinatago ay parang bulkan na sasabog na. Nanatiling nakakulong si Stella sa pagitan ng mga braso ni Valentine at malamig na pader ng balkonahe. Ang bawat paghinga ng lalaki tila nanunumbat sa kanya. Amoy mamahaling alak at pamilyar na babango na dati nagpapatulong sa kanya sa kagabi, ngunit ngayon nagpapagising na sa kanyang galit. Sabihin mo sa akin ang totoo, Stella? Muling giit ni Valentine at mas lalo pang humigpit ang hawak nito sa kanyang braso. Ang mga batang yon, si Xander, kamukhang kamukha ko siya. Huwag mo ko itulad sa mga baliw na mapapaniwala mo sa mga kasinungalingan mo. Tumawa siya. Isang tawa na puno ng pait at sarkasmo. Kasinungalingan? Valentine, ikaw ang hari ng kasinungalingan. 7 taon akong naghintay sa ulan. 7 taon kong binuo ang sarili ko habang dinudurog ako ng katotohanan na pinaglaruan mo lang ako. Ngayon tatanungin mo ko kung anak mo sila? Bakit? Para ano? Para iwan mo ulit? Hindi kita iniwan. Bulyaw nito bagaman pigil ang boses. Pumunta ako, Stella. Pero bago pa ako makarating sa estasyon, hinarang ako ng mga tauhan ng tatay mo. Binugbog ako hanggang sa mawalan ako ng malay at itapon sa malayo. Akala ko katapusan ko na noong oras na yon, pero ang tayong nagpabuhay sa akin ay ang pangalan mo. Napatigil si Stella. Saglit na naging blanco ang kanyang isip. Hindi, nagsisinungaling ka. Sinabi ni Papa na nahanap ka niya at binayaran ka niya para lumayo. At naniwala ka naman. Lumapit pang lalo ang mukha ni Valentine. Halos magdikit na ang kanilang mga ilong. Naniwala ka sa taong ayaw sa akin para sa'yo? Stella, 7 taon na akong nagsumikap para maging ganito, para maging makapangyarihan at makuhang lahat ng ninakaw sa akin at kasama ko doon. Wala kang karapatan sa akin at lalong wala kang karapatan sa mga anak ko. Pilit siyang kumakawala pero parang bakal ang mga kamay ng lalaki. Anak natin, Stella, aminin mo, anito. Wala silang ama. Sigaw niya habang nagsisimulang pumatak ang mga luha na pilit niyang pinipigilan. Ang ama nila ay ang lalaking nangako sa akin sa gazebo, hindi ang lalaking pakakasalan ng kapatid ko para lang sa paghihiganti. Kung totoong sinasabi mo, bakit Esmeralda? Bakit kailangan mong saktan ng pamilya ko? Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Valentine. Dahil yun lang ang paraan para makapasok ako sa pamamahay na to. Yun lang ang paraan para makuha kong hustisya laban sa tatay mo, pero di ko akalain na makikita kita rito, kasama ng 2 batang katulad ng mga mata ko. Binitawan ni Valentine ang braso ni Stella pero hindi ito lumayo.
Sa halip, dahan-dahang dumapo ang kanyang palad sa pisngi ng babae. Ang haplos sa dati puno ng pagmamahal, ngayon puno ng pangungulila at pood. Hinding-hindi ko sila makikilala bilang ama, Valentine. Pabulong na banta ni Stella, pagaman nanginginig ang kanyang boses. Para sa kanila, bayani ang tatay nila na pumanaw sa aksidente. Huwag mong sisirain ang imaheng yon dahil lang sa galit mo sa tatay ko. Huli na, Stella. Seryosong sabi nito. Dahil simula sa gabing ito, hindi ko na kayo hahayaan pang makaalis. Kung kailangan maging impyerno ang mansong ito para makuha ko kayo, gagawin ko. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto ng balkonahe. Natigilan ang dalawa na makita si Esmeralda na nakatayo doon. May hawak na baso ng gatas at bakas ang pagtataka sa mukha. Darling, ate, anong ginagawa niyo dito sa dilim? Tanong na Esmeralda at palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Huminga na malalim si Valentine at muling nagsuot ng maskara ng pagiging malamig at kalmado. Wala, Esmeralda. Nagpapaalala lang ako sa ate mo tungkol sa kasal natin. Ayoko kasi na may distractions. Tumingin ang lalaki sa kanya. Isang tingin na nangangako ng gulo bago ito tuluyang sumama kay Esmeralda papasok sa loob. Naiwan si Stella sa nanginig. Alam niyang ang masamang panaginip na tinatakasan niya ay nagsisimula pa lamang. Hindi nakatulog si Stella ng gabing yon. Bawat kaluskos sa labas ng kanyang kwarto ay tila yabag ni Valentine na dumarating para bawiin ang kanyang mga anak. Nang sumapit ang umaga, maaga siyang nag-impake. Di niya natatapusin pa ang kasal. Bahala na ang kanyang ama. Bahala na si Esmeralda. Ang mahalaga, mailayo niya sina Sander at Sandra sa impluwensya ng lalaking yon. Ngunit pagbaba niya sa engranding hagdanan, bitbit ang dalawang maleta at ang natutulog pang mga bata. Sinalubong siya na isang tanawing nagpatigil sa kanyang mundo. Sa malawak na garden ng mansyon, nakaupo si Valentine sa damuhan. Katabi nito si Sander na masayang naglalaro ng isang mamahaling drone. Habang si Sandra naman kandong nito, tinuturuan nitong gumamit ng isang professional camera. Mommy, look! Tito Valentine gave me a flying robot. Sigaw ni Xander nang makita siya. Nanlamig siyang bigla. Ang distansyang pilit niyang binuo sa loob ng 7 taon ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Sander, Sandra, halina kayo. Aalis na tayo? Mariing utos niya habang di tinitingnan ng lalaki. Pero mommy, hindi pa po tapos si titong magturo sa akin ng camera? Reklamo ni Sandra. Ang maliit na kamay ay nakakapit sa braso ng lalaki. Dahan-dahang tumayo si Valentine at binuhat si Sandra. Ang bawat nitong galaw ay natural na pag-iingat na lalong nagpahirap ng kalooban niya. Bakit ka ba nagmamadali, Stella? Hindi pa tayo nakakapag-almusal na maayos. Malamig na sabi ni Valentine. Lumapit siya kay Stella hanggang sa maramdaman nito ang init ng kanyang katawan. At bakit may dala kang maleta? Akala ko ba dito kayo tutuloy hanggang sa kasal namin ni Esmeralda? Wala kang pakialam sa mga plano ko, Valentine. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Akbang kukunin niya si Sandra, ngunit iniwas to ni Valentine. Anak mo? Isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Sa tingin mo ba sa talas ng memorya ko, hindi ko matatandaan ang petsa kung kailan ka huling nasa piling ko? 9 na buwan pagkatapos ng gabing dapat ay magtatanan tayo. Sinilang ang mga batang to. Hindi ako baliw, Stella. Valentine, please. Pakiusap niya habang ang boses niya ay nanginginig na sa takot. Huwag dito. Huwag sa harap ng mga bata. Sige, papayag akong umalis ka. Anito na kinagulat niya. Pero sa isang kondisyon. Isang huling pag-uusap sa library ni Don Marsing ngayon din. Kapag hindi ka sumipot, tatawagan ko ang abogado ko para simulan ng custody battle para sa kambal. Wala na siyang nagawa at napilitan siyang ipasok muna ang mga bata sa play area. Mabigat ang mga hakbang na tinungo ang library. Pagpasok niya, nakita niyang nakasandal si Valentine sa mesa ng kanyang ama. Ang mesang simbolo ng kapangyarihan ng mga Ocampo. Ano ba talagang gusto mo? Sigaw niya pagkasara ng pinto. Gusto mong gantihan ang tatay ko? Sige, gawin mo. Pero wag mong idadamay ang mga bata. Wala silang kinalaman sa kasalanan ng lolo nila. Maya-maya, biglang lumapit si Valentine. Hinawakan siya sa magkabi ng balikat. Sinandal siya sa istante ng libro. Gusto kong malaman ang katotohanan, Stella. Gusto kong malaman ang 7 taon na niyako niyo sa akin.
Gusto ko malaman ang bawat nakaraan na hindi ko nakasamang mga anak ko. Ninakaw? Ikaw ang nang iwan. Hindi ako nang iwan, bulyaw ni Valente. Noong gabing yon, habang naghihintay ka sa istasyon, nakagapos ako sa isang bodega. Duguan ang mukha dahil sa mga tauhan ng tatay mo. At alam mo kung anong pinakamasakit? Ang makitang pumasok ang tatay mo sa bodegang yon at sabihin, kahit pumanaw ka rito, hindi ka na makikita ni Stella dahil naniniwala na siyang iniwan mo siya. Napanganga si Stella. Hindi magagawa ni Papa yon, ani rito. Magagawa niya dahil para sa kanya basura lang ako. Sagot ni Valentine at unti-unti bumaba ang boses pero nanatili ang bagsik sa mga mata. Ngayon Stella, tatanungin ulit kita. Sinong tatay ng mga batang yon? Gusto kong marinig mula sa labi mo. Di nakasagot si Stella. Ang kanyang katahimikan ay sapat na kumpirmasyon. Sa gitna ng kanilang tapatan, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Don Marsing, kasunod si Esmeralda. Anong nangyayari dito? Maotoridad na tanong ng matanda. Tumingin naman si Valentine kay Don Marsing, pagkatapos ay kay Stella, at ang huli kay Esmeralda. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani bago binitawan ni Valentine ang pinakamawigat na salita na sisira sa lahat. Don Marsing, nagpapasalamat lamang po ako sa anak ninyo. Anito, habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Stella. Dahil ibinigay niya sa akin ang pinakamagandang regalo na hindi nyo kailanman mababayaran ng pera. Ang library na dati simbolo ng karangalan ng mga Ocampo ay naging isang arena ng tahimik ngunit madugong digmaan. Ang tingin ni Valentine kay Don Marsing ay puno ng lason, habang si Stella ay tila ipinako sa kinatatayuan. Hindi malaman ko sinong kakampihan, ang amang nagpalaki sa kanya o ang lalaking sinira nito. Anong regalong sinasabi mo, Valentine? Tanong ng matanda habang ang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng galit. At bakit kailangan magkalapit kayo ng anak ko sa paraang ganyan? Hindi kumarap si Valiente. Regalo ng katotohanan, Don Marsing. Ang katotohanan na kahit anong paderang itayo mo, kahit anong tauhan ang bayaran mo para bugbugin ako, 7 taon na ang nakalilipas. Ang dugo ay laging naghahanap ng sarili nitong daloy. Nanlaki ang mga mata ni Esmeralda. Anong bugbog? Darling, anong sinasabi mo? Lumingon si Valentine kay Esmeralda. Isang ngiting mapait ang sumilay sa kanyang mga labi. Tanungin mo ang daddy mo, Esmeralda. Tanungin mo kung bakit kailangan niyang itapon ang isang inosenteng lalaki sa bodega para lang ilayo sa kapatid mo. Tanungin mo siya kung bakit hanggang ngayon dala-dala ko pa rin ang mga tahi sa likod ko na gawa ng mga tauhan niya. Magsisinungaling ka pa ba, Papa? Halos pabulong na tanong ni Stella. Ang kanyang luha ay tuluyan ng umagos. Totoo ba? Ikaw ang dahilan kung bakit di siya nakasipot sa estasyon? Di agad nakapagsalita si Don Marsing. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na pag-amin. Ginawa ko lang yon para sa ikabubuti mo, Stella. Isang hamak na trabahador lamang ang lalaking yan, sigaw ng matanda. At dahil doon inakawan mo ko ng pamilya, bulyaw ni Don Valentine. Pero tapos na ang laro ninyo, Don Marsing. Hawak ko na ang 50% ng shares ng kumpanya ninyo. Oras na matapos ang kasal namin ni Esmeralda, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo. Valentine, stop! Sigaw ni Stella. Huwag mong gagamitin ang kapatid ko para lang makaganti. Bakit, Stella? Natatakot ka ba para sa kanya? O natatakot ka dahil alam mong sa bawat tagkan na binibigay ko kay Esmeralda, ikaw ang iniisip ko? Isang mapanghas na hakbang ang ginawa ng lalaki patungo sa kanya. Hindi lang sa kumpanya ang kukunin ko. Kukunin ko rin ang mga anak mo. Hindi mo sila makukuha. Wala kang ebidensya. Mariing sagot ni Stella, bagaman ang kanyang puso ay nagpupumigla sa kaba. Dahan-dahang kinuha ni Valentine ang isang maliit na plastic bag mula sa kanyang bulsa. Sa loob noon ay may ilang hibla ng buhok. Buhok na nakuha niya kay Sander habang naglalaro sila sa garden kanina. Ang DNA test ay lalabas bukas. At Stella, kapag napatunayan ko na ako ang ama, hindi lang kasong isasampa ko sa iyo. Sisiguraduhin kong sa akin mananitili ang mga bata at ikaw ay magmamakaawa para lang makita sila. Walang hiya ka, Valentine. Isang malakas sa sampal ang ibinigay niya sa lalaki.
Tumagilid ang mukha ni Valentine, ngunit mabilis din siyang lumingon kay Stella. Bigla niyang hinapit ang bewang ni Stella at tinagkan ito ng marahas. Isang hagkan na puno ng galit, pait at hindi maikakailang pananabik. Napasinghap si Esmeralda sa nasaksihan. Ang baso ng gatas na hawak niya nahulog at nabasag sa sahig. Layuan mo ang anak ko? Susugod sana si Don Marsing pero mabilis sumarang ang mga bodyguards ni Valentine na kanina pa pala nakatayo sa labas ng pinto. Binitawan ni Valentine si Stella na ngayon ay hinihingal at gulo-gulo ang buhok. Maghanda ka na, Stella, dahil bukas ang pangalang Ocampo mabubura na sa kasaysayan at ang mga bata sila ay magiging De La Cruz na. Maya-maya lumabas si Valentine sa library nang di ninilingon si Esmeralda na umiiyak sa sahig. Naiwan din si Stella na nakahawak sa kanyang labi. Ramdam ang pait ng katotohanan at ang nagbabadyang unos na sisira sa kanyang buong pagkatao. Ang buong mansyon ng mga Ocampo ay nababalot na isang nakabibinging katahimikan kinabukasan. Ngunit para kay Stella ang katahimikang yon ay tila huni ng isang paparating na tsunami. Hindi siya lumabas ng kanyang kwarto, mahigpit niyang niyayakap ang kanyang mga anak habang mahimbing pang natutulog ang mga ito. "Mommy is here, babies. Hindi ko kayo ipapaubaya sa kanya," bulong niya sa hangin. Ngunit ang kanyang panalangin ay tila hindi nadinig. Isang malakas na katok ang gumising sa kanyang diwa. Pagbukas niya ng pinto, nakatayo ron si Valentine. Hawak nitong isang puting sobre, ang hatol na magpapabago sa lahat. "Lalabas tayo, Stella. Ngayon din?" Mariing utos nito. "Wala tayong dapat pag-usapan, Valentine. Ibigay mo sa akin ang sobrang yan." Pilit niya itong inaagaw pero itinaas ng lalaki. "Huwag dito sa harap ng mga bata. Kung ayaw mong magising sila sa katotohanan ang mommy nila ay isang sinungaling," banta nito. Napilitan siyang sumunod sa garden kung saan naghihintay na rin si Don Marsing at ang umiiyak na si Esmeralda. Sa gitna ng lamesa ay nilapag ni Valentine ang resulta. 99.9% probability of paternity. "Walang niya ka, Valentine!" Sigaw ng matanda at akmang sugod pero hinarang to ng mga tauhan ng lalaki. "Ginamit mong apo ko para makuhang kumpanya ko." "Hindi, Marsing. Ginamit mo ang kapangyarihan mo para nakawin ang 7 taon ko." Ganti nito habang ang mga mata nanlilisik sa galit. Lumingon to sa kanya. "Ngayon, Stella, sabihin mo sa akin, paano mo natitiis na makita ang mga anak ko araw-araw habang alam mong pinapaslang mo na ako sa isipan nila?" Anito. "Ginawa ko yun para protektahan sila," hiyaw niya rito. "Paano ko sasabihin sa kanila na ang tatay nila ay isang lalaking hindi sumipot, na mas pinili ang pera o ang takot kaysa sa amin? Yon ang alam ko, Valentine. Yon ang pinaniwala sa akin ni Papa. At ngayong alam mo ng totoo, anong gagawin mo?" Humakbang si Valentine palapit. Ang presensya nito'y tila sumasakal sa kanya. "Dahil mula sa oras na ito, kukunin ko ang kapal. May legal na akong karapatan." "No!" Biglang singit na Esmeralda na kanina pa tahimik sa isang tabi. Tumayo ito. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at selos. "Valentine, magpapakasal pa tayo, di ba? Sabi mo mahal mo ko. Sabi mo gusto mo akong makasama." Tumingin ang lalaki kay Esmeralda na may halong pandidire. "Mahal? Esmeralda, ginamit lang kita. Ginamit kita para makapasok sa pamilyang to. Ginamit kita para saktan ang ate mo, gaya ng pagsira ng tatay ninyo sa buhay ko. Wala akong pakialam sa'yo." Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Valentine mula kay Esmeralda pero di man lamang to kumurap. "Magsisisi kayong lahat," sigaw na Esmeralda habang nakatingin ng matalim kay Stella. "Ikaw, Ate Stella, akala mo ba ikaw ang bida rito? Akala mo ba mababawi mo si Valentine dahil lang sa mga batang yan? Hindi ko hahayaan na maging masaya kayo." Tumakbo si Esmeralda papasok sa mansyon habang si Stella ay napaluhod sa damuhan. "Valentine, parang awa mo na. Huwag ang mga bata." Pagmamakaawa niya habang hawak ang laylay ng suit ng lalaki. Tumingin sa kanya si Valentine at sa isang saglit, nakita niya ang dating Valentine na minahal niya. Ang lalaking may lambot sa mga mata pero mabilis tong naglaho at napalitan ng puot. "Masyadong huli na para sa awa, Stella. Sa loob ng 24 na oras, inilipat ko ang mga bata sa mansyon ko at kung gusto mo silang makita, kailangan mong sumama sa akin. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang bilanggo ng nakaraan nating dalawa." Iniwan siya ng lalaki na mag-isa sa garden.
Di niya alam na sa loob ng mansyon, may binabalak na masama si Esmeralda. Isang bagay na maglalagay sa buhay ng mga kambal sa panganib. Habang si Stella ay lapaypay sa garden at si Valentine abala sa pakikipagtalo sa mga abogado sa telepono, isang madilim na plano ang nabubuo sa silid ni Esmeralda. Ang bawat patak ng kanyang luha, tila asidong natutuyo sa kanyang dibdib. Di niya matanggap ng lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay ay ginamit siya para makalapit sa kanyang kapatid at sa mga anak nito. Hinding-hindi kayo magiging masaya? Bulong ni Esmeralda sa harap ng salamin. Kung hindi mapupunta sa akin si Valentine, walang makikinabang sa kanya, lalo na ang mga batang yon. Palihim siyang lumabas ng kanyang kwarto at tinungo ang play area kung saan naroon ang kambal. Sandra, halina kayo. Tawag ni Esmeralda sa pinakamalambing na boses. Sabi ng mommy niyo mamamasyal tayo, isang surprise trip para sa inyo. Talaga po, Tita Esme? Sasama po ba si Tito Valentine? Tanong ni Sandra habang bitbit ang kanyang manika. Committed ang mga mata niya sa pagbanggit ng pangalan ni Valentine. Oo, susunod sila. Pero kailangan natin mauna para hindi masira ang surprise. Halina kayo sa kotse. Sabay lang na tumango ang kambal tsaka sumama sa kanya. Mabilis pinaandar ni Esmeralda ang kanyang sasakyan palabas ng mansyon. Iniiwasan ng mga tauhan ni Valentine na abala sa pagbabantay sa paligid. Samantala, bumalik si Stella sa loob ng mansyon para tingnan ng mga anak. Ngunit laking gulat niya na makitang walang tao sa play area. Ang paboritong laruan ni Xander naiwan sa sahig na tila isang babala. Sandra? Sigaw niya habang ang kaba sa kanyang puso ay tila tambol na bumibilis. Valentine, wala ang mga bata. Mabilis tumakbo si Valentine patungo sa kanya. Anong sinasabi mo? Kadarating lang ng mga tauhan ko, imposible silang makalabas. Wala sila rito. At wala rin si Esmeralda. Hagulhol niya. Agad tinignan ni Valentine ang CCTV footage sa kanyang tablet. Nakita nila ang puting SUV ni Esmeralda na humaharurot palabas ng gate. Ang baliw na babaeng yon. Sinama niya mga bata. Valentine, parang awa mo na. Hanapin natin sila. Baka anong gawin ni Esmeralda sa kanila? Hahanapin natin sila, Stella. At kapag may nangyaring masama sa mga anak ko, sisiguraduhin ko, di na makikita ni Esmeralda ang sinag ng araw. Banta ni Valentine habang mabilis sumasakay sa kanyang sasakyan kasama si Stella. Habang humaharurot sa highway, nakatanggap ng tawag si Stella mula kay Esmeralda. Naka-loudspeaker ito. Ate, nakikinig ka ba? Ang boses ni Esmeralda ay puno ng halakak na may halong iyak. Nandito kami sa lumang cliff house natin sa Tagaytay. Ang ganda ng view rito, ate. Ang sarap tumalon kasama ng mga pamangkin ko. Esmeralda, wag. Maawa ka sa mga bata, wala silang kinalaman dito, sigaw niya. Wala silang kinalaman? Sila ang dahilan kung bakit ako iniwan ni Valentine. Sila ang dahilan kung bakit naging anino lang ako sa buhay mo, ate, bulyaw ni Esmeralda. Kung mawawala ako rito, isasama ko sila para habang buhay kang magdusa, gaya ng pagdurusa ko ngayon. Ini-off na ni Esmeralda ang tawag. Nalamig ang buong katawan niya at tumingin sa lalaki. Valentine, iligtas mo sila, please. Iligtas mo mga anak natin. Pagsasumamo niya. I will, Stella. Kahit buhay ko ang kapalit. Maya-maya, narating nila ang cliff house sa gitna ng isang malakas na bagyo. Doon, sa gilid ng bangin, nakatayo si Esmeralda habang hawak sa magkabilang kamay ang umiiyak na sina Xander at Sandra. Isang maling hakbang na lamang at tuluyan na silang mahuhulog sa madilim na bangin. Esmeralda, bitawan mo sila. Ako ang harapin mo, wag ang mga bata. Sigaw niya at halos lumubog ang mga paa sa putikan habang pilit na lumalapit. Huwag kang lalapit, ate, tili ni Esmeralda. Bahagyan nitong iniatras ang kanyang paa at ilang piraso ng lupang nahulog sa madilim na kalaliman ng bangin. Isang hakbang pa at tatalon kaming tatlo. Tingnan natin kung sinong iiyak sa huli. Huminto si Valentine sa itaas niya ang kanyang mga kamay. Esmeralda, makinig ka sa akin. Mahinahon ngunit gumaralgal ang boses nito. Galit ka sa akin, di ba? Ako ang saktan mo. Ako ang tumapos sa pangarap mo. Iwan mo mga bata't sumama ka sa akin. Kahit saan mo gusto sasama ako, wag lang sila. Sinungaling, halakak na Esmeralda. Gagamitin mo na naman ako. Sanay ka namang gamitin ako, di ba? Mahal mo si Stella. Kahit anong gawin ko, siya pa rin. Kaya mas mabuti pang wala na lang tayong lahat. Mommy, Daddy, tulong po.
Iyak ni Sandra. Ang salitang daddy ay tila isang bala na tumama sa puso ni Valentine. Yon ang unang beses na tinawag siyang ama ng kanyang anak. Sa isang iglap, habang nakatuon ang pansin ni Esmeralda kay Valentine, mabilis kumilos si Stella. Sinunggaban niya ang binti ni Esmeralda para itulak ang mga bata papalayo sa hangin. Takbo, Sander! Sandra, takbo! Sigaw niya habang nakikipagbuno sa nawawalang kapatid. Nagpambuno ang magkapatid sa putikan. Gumugulong papalapit sa dulo ng talampas. Stella! Sigaw ni Valentine. Mabilis siyang sumugod para hilahin si Stella, ngunit sa tindi ng dulas sa lupa na wala ng balanse si Esmeralda. Dahil sa higpit ng kapit nito sa damit ni Stella, nadamay ang huli sa pagtaustos. Isang malakas sa sigaw ang pumailan lang nang tuluyan na silang mahulog sa madilim na bangin. Hindi! Ang dagongdong ng boses ni Valentine ay tila gumuho sa buong kabundukan. Mabilis siyang dumapa sa dulo ng bangin at nagawang mahawakan ang kamay ni Stella sa huling sandali. Si Stella naman ay nakakapit sa isang nakausling ugat ng puno habang ang kabilang kamay niya hawak-hawak ang kamay ni Esmeralda na nakabitin na sa hangin. Valentine, wag mo kong bibitawan? Iyak ni Stella. Hindi kita bibitawan, Stella. Kumapit ka. Sigaw niya at ang mga ugat sa kanyang leeg lumalabas sa tindi ng puwersa ng paghila. Ngunit ang bigat ng dalawang babae, di kaya na isang tao lang sa madulas na lupa. Ate, bitawan mo na ako? Pabalong na sabi ni Esmeralda mula ibaba. Ang mga mata ay tila nahimasmasan na. No, Esmeralda, kapit lang. Sigaw niya rito. Patawarin mo ako, ate. Sabihin mo kay Papa mahal ko siya. Nakangiting sabi ni Esmeralda. At bago pa man siya makahigpit ng hawak, kusang bumitaw ang kamay nito sa kanya. Isang nakakangilong katahimikan ang sumunod nang mawala ang babae sa dilim. Esmeralda! Sigaw niya. Ngunit mabilis na siyang naiangat ni Valentine pa itaas. Niyakap niya ito ng mahigpit. Dumating na rin ang mga tauhan ni Valentine at ang mga pulis. Kasunod ang humahangos na si Don Marsing. Ang mga bata, ligtas na kinuha ng mga rescuer, ngunit ang trahedyang naganap ay hindi na mabubura. Sa gitna ng ulan, magkayakap sina Stella at Valentine. Kapwa sugatan at basang-basa. Ang galit na 7 taon nilang dinala ay tila nahugasan na ng ulan. Ngunit pinalitan to ng isang panibagong sugat na habang buhay nilang dadalhin. Sa kabilang banda, ang ospital ay nababalot ng amoy ng gamot at na nakabibinging tunog ng ulan sa labas. Ligtas na ang mga kambal at kasalukuyang natutulog sa pediatric ward. Ngunit si Stella ay nakaupo sa labas, tulala at basang-basa pa rin ng putik at dugo. Nararamdaman pa rin niya ang huling dampi ng kamay ni Esmeralda bago ito tuluyang bumitaw. Umupo ka muna rito. Isang mainit na tasa ng kape ang inilapag ni Valentine sa tabi niya. Umupo ang lalaki, bakas ang pagod at sukat sa kanyang mukha. Ang mga bata, maayos na sila. Minor scratches lang, sabi ng doktor. Hindi tumitingin si Stella. Bumitaw siya. Valentine, nakita ko sa mga mata niya. Binitawan niya ako para iligtas tayo. Hindi mo kasalanan, Stella. Desisyon yon ng kapatid mo. Saktong pagkasabi noon, lumitaw sa dulo ng hallway si Don Marsing. Ang matandang lalaki na dati tila hindi matitibag, mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Nasaan ang anak ko? Nanghihinang tanong nito. Nasaan si Esmeralda? Tumayo si Valentine. Wala na siya, Don Marsing. Wala nang anak mo dahil sa mga laro mo? Anong sinasabi mo? Kung hindi mo ako pinabugbog at ipinatapo noon, hindi sana tayo aabot sa ganito? Sigaw niya dahilan para mapatingin ang mga nurse sa kanila. Pinili mong sirain ang buhay ko at sa paggawa nun, sinira mo rin ang pamilya mo. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Nawalan ka ng anak at ng kumpanyang pinagmamalaki mo. Pag-aari ko na. Pakiusap, Valentine. Pagsusuma mo ni Stella. Tumayo siya at tumarang sa dalawa. Wala nang kapatid ko, wag ngayon. Hindi, Stella, kailangan niyang marinig to. Bulyaw ni Valentine. Kinuha nitong isang folder mula sa kanyang assistant na kakadating lamang. Ito mga dokumento, Don Marsing. Lahat ng utang ng Ocampo Group binili ko na. Bukas na bukas, palalayasin ko kayo sa mansyon. Walang matitira sa iyo kundi pagsisisi na kinalaban mong taang walang ibang gustong gawin kundi mahalin ang anak mo.
Napaluhod ang matanda sa gitna ng hallway. Patawad, patawarin ninyo ako. Ang pagtawad mo hindi maibabalik ang 7 taon na di ko nakasama ang mga anak ko. Malamig na sabi ni Valentine. Maya-maya lumingon to sa kanya. At ikaw, Stella, wag mong isiping dahil ligtas na mga batay tapos na tayo. Dadalhin ko kayo sa poder ko. Doon tayo titira, sa bahay na pinatayo ko para sa atin 7 taon ang nakalilipas. Ngunit wag kang umasang magiging madali ang lahat. Gagawin ko lahat para maramdaman mo bawat segundong tiniis ko na wala kayo. Hinablot nito ang braso niya. Tayo na sa ward. Kukunin natin ang mga bata. Aalis na tayo sa lugar na to. Valentine, hayaan mo muna ako magluksa para kay Esmeralda. Sigaw niya at pilit na nagpupumiglas. Magluksa ka sa piling ko, Stella. Dahil hindi ko na kayo hahayaang makawala pa sa akin kahit maging bilanggo pa kayo ng pagmamahal ko o ng galit ko. Hinila siya tungo sa kwarto ng mga bata at iniwan ang kanyang ama mag-isa sa malamig na sahig ng ospital. Ang paghihigante ni Valentine ay tila nagtagumpay, ngunit sa bawat hakbang niya, ramdam niya na ang lalaking minahal niya noon ay tuluyan ng sinakop ng dilim. Ang mansyon ni Valentine sa labas ng lungsod ay isang obra maestra ng arkitektura, ngunit para kay Stella isa itong napakalawak na kulungan. Pagkatapos ng libing ni Esmeralda na dinaluhan niya sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga tauhan ni Valentine, tuluyan na silang dinala dito. Ito ang magiging kwarto ninyo ng mga bata. Malamig na pahayag ng lalaki habang binubuksan isang granding pinto. Lahat ng kailangan nyo narito na. May mga yaya na rin silang mag-aalaga para di ka masyadong mapagod. Valentine, hanggang kailan mo ba kami gagawing hostage dito? Tanong niya. Ligtas na mga bata. Nakuha mo ng kumpanya ni Papa, ano pa bang gusto mo? Humakbang si Valentine papalapit sa kanya. Ang gusto ko? Gusto kong makita mo kung anong nawala sa atin, Stella. Gusto kong iparamdam sa iyo ang bawat luho na nakikita mo rito. Dapat nating tinatamasa 7 taon ang nakakalipas kung di ka naging mahina at naniwala sa tatay mo. Hindi ako naging mahina. Natakot ako. Mag-isa ako, Valentine. Sigaw niya rito. Wala akong pera. Wala akong matutuluyan at buntis ako sa kambal. Kala ko iniwan mo ko dahil nakuha mo ng gusto mo sa akin. Maya-maya, bigla siyang hinapit ni Valentine sa bewang. Isang marahas na pagila na nagpadikit sa kanilang mga dibdib. At yun ang hindi ko mapapatawad. Ang kawalan mo ng tiwala sa akin. 7 taon akong nagpakatutok sa trabaho, tumanggap ng insulto at nakipagbakbakan sa lansangan para lang makaangat. Lahat yun para sa'yo. Pero ikaw, pinasnang mo ko sa isip mo. Valentine, nasasaktan ako. Pabulong na daing niya sa higpit ng hawak nito. Ngunit sa halip bumitaw, mas lalong diniin ng lalaki ang mukha nito sa leeg niya. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay wala pa sa kuko ng sakit na naramdaman ko nung makita kitang muli na kapatid ko pang pakakasalan. Gusto mong umalis? Sige, umalis ka. Pero maiiwan ang mga bata sa akin. I have the papers, Stella. I have the power. Napahigpi siya. Alam niya na hindi ito nagbibiro. Walang hiya ka. Naging katulad ka na rin ni Papa. Ginigipit mo rin ang taong mahal mo gamit ang kapangyarihan. Natigilan si Valentine. Ang kanyang panga ay nagtagis at unti-unti niyang binitiwan si Stella. Huwag mo akong itulad sa tatay mo, banta nito. Dahil ang tatay mo naninira para sa sarili niya. Ako, naninira ako dahil winasak niyo ko. Lumabas ang lalaki at malakas na sinara ang pinto. Napaupo siya sa gilid ng kama at napahagulhol. Sa kabila ng pader, narinig niya ang tawa ni Sander at Sandra habang naglalaro sa katabing silid. Walang kinalaman sa away na nagaganap sa pagitan ng kanilang mga magulang. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang bagay ang napansin niya sa ibabaw ng nightstand. Isang luma at kupas na litrato, ang kanilang litrato sa gazebo. Nakatago to sa loob na isang mamahaling frame. Isang pag-asa ang sumilay sa kanya. Nandyan ka pa, Valentine. Alam kong ang Valentine na minahal ko, nakatago pa rin sa galit na yan. Nagpa siya si Stella. Kung kailangan niyang pasukin ang imperyong binuo ni Valentine para mahanap ang lalaking nawala, gagawin niya. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya na pilit na sinisira ng kanilang nakaraan. 3 araw nang nananatili si Stella sa golden cage ni Valentine. Bagaman malaya siyang nakakasama sa mga kambal sa loob ng mansyon, nararamdaman niyang bawat kilos niya, binabantayan siya. Ngunit may napansin siya na kakaiba kay Valentine.
Tuwing gabi, naririnig niya ang mga yabag nito papunta sa kabilang dulo ng hallway. Sa isang silid na laging nakalock at mahigpit na ipinagbabawal sa kanya. Isang gabi, nang malalim na ang tulog ng mga bata, naglakas loob siya. Gamit ang isang naiwang master key sa lamesa ng head security na sinadya niyang akitin sa pakikipagkwentuhan, dahan-dahan niyang binuksan ang misteryosong silid. Inaakala niya na makakakita siya ng mga plano para sa paghihigante o mga dokumento ng kumpanya, ngunit ang bumungad sa kanya ay kwartong puno ng mga kagamitang medikal. Isang oxygen concentrator, mga vial ng gamot, at mga resultang medikal na nakakalat sa lamesa. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang isa sa mga papel. Diagnosis, Stage 4, Cardiac Sarcoidosis, Inoperable. Napatakip siya ng bibig at halos hindi siya makahinga. Ang pangalan sa itaas ng report ay walang iba kundi Valentine de la Cruz. Bakit ka narito? Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon siya, nakita ang lalaking nakasandal sa pinto. Maputla ito, mas payat kaysa nung nakaraang linggo at may hawak na panyo na mayroong bahid ng sariwang pulang likido. Valentine, ano to? Hagulhol niya at tinaas ang medical report. Bakit hindi mo sinabi? Kaya ba nagmamadali ka? Kaya ba kinuha mo kami? Tumawa ang lalaki. Isang tawang walang buhay habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Para ano, Stella? Para kaawaan mo ko? Para bumalik ka sa akin dahil lang mawawala na ako? Hindi yun ang ibig kong sabihin, ani rito. 7 taon tayong nawala sa isa't isa at ngayon na nahanap na natin ang isa't isa, sasabihin mong mawawala ka na naman? Sinuntok-suntok niya ang balikat ni Valentine. Ngunit mabilis siyang hinuri ng lalaki at niyakap na mahigpit. Ito ang dahilan kung bakit kinuha ko ang kumpanya ninyo. Pag-amin ito. Hindi lang dahil sa galit. Gusto ko na bago ko mawala, secured ang kinabukasan ninyo ng mga anak ko. Gusto kong bago ko malagutan ng hininga, alam kong walang makakaapi sa inyo, kahit ang sarili mong ama. Kaya mo ba ginamit si Esmeralda? Kaya mo ba ako ginigipit? Ginamit ko ang bawat segundo, Stella, dahil wala na akong oras, mulong ni Valentine. Bigla tong napaluhod at mabilis na humawak sa dibdib habang humihingal ng malalim. Valentine, tumawag tayo ng doktor, sigaw niya habang natataranta. Wag, wala nang magagawa ang doktor, pigil ni Valentine sa kanya. Tumingin siya sa mga mata ni Stella. Ang galit ay tuluyan ng naglaho, naparita na isang matinding pagsasumamo. Stella, patawarin mo ko. Patawad kung naging masama ako sa paningin mo. Gusto ko lang na maranasan na maging isang ama at asawa bago matapos ang lahat. Niyakap ni Stella ang mukha ni Valentine. Huwag mong sabihin yan, lalaban tayo. Hindi ka pwedeng mawala. Hindi ngayong alam na ng mga bata na ikaw ang ama nila. Nandito na ang twist sa buhay ko, Stella. Pilit ng ngiti, bagang dinidikit ang noo sa kanyang noo. Ang lalaking pinaslang mo sa isipan mo ay talagang mawawala na. Pero sa pagkakataong to, gusto kong pumanaw, hawak ang kamay mo. Sa gitna ng silid na iyon, kung saan nagkatagpo ang kanyang napakamalaking kahinaan, nagkasundo ang 2 pusong nasira. Ngunit sa labas ng pinto, isang bagong panganib ang nagbabanta. Si Don Marsing na hindi matanggap ang pagkatalo. Nagkasundo ang 2 pusong nasira. Kasalukuyang nagpaplano ng huling gante na salakay na maaaring tuluyang magpatigil sa tumitibok na puso ni Valentine. Ang katahimikan sa gabi ng manson ay binasag ng tunog ng gulong ng mga sasakyan sa labas. Hindi pa man natutuyo ang mga luha ni Stella at Valentine sa loob ng medikal na silid ay narinig na nila ang kaguluhan sa baba. Nasaan ang lalaking yan? Valentine, ibalik mo sa akin ang lahat? Ang boses ni Don Marsing ay umalingaw-ngaw sa engranding pasilyo. Dahil sa kanyang impluensya, nagawa niyang kumuha ng mga armadong tauhan at pilit na niresbak ang mansyon. Napahawak si Valentine sa mesa, pilit na tumatayo kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Huwag kang lalabas, Stella. Itago mo ang mga bata sa secret room sa loob ng library? Hindi, Valentine. Hindi ka po pwedeng lumabas sa kalagayan mo. Pigil niya rito. Ngunit bago pa ito makakilos, bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo ron ng matanda habang hawak ang isang armas. Bakas sa mukha nito ang pagkadesperado. Papa, ibaba mo yan. Sigaw niya at tumarang siya sa harap ni Valentine.
Tumabi ka, Stella. Ang lalaking tong sumira sa pamilya natin, siya ang pumastang kay Esmeralda. Bulyaw nito habang ang mga kamay ay nanginginig sa gatilyo. Hindi siyang pumaslang sa kapatid ko. Si Esmeralda ang bumitaw dahil sa konsensya sa mga ginawa ninyo. At kung papaslangin mo si Valentine, kailangan mo rin akong tapusin. Dahil hindi ko nahahayaang saktan mo ang ama ng mga anak ko sa pangalawang pagkakataon. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Valentine. Humakbang siya sa papalapit, inilayo si Stella sa kanya at direktang tinapat ang kanyang dibdib sa dulo ng armas ng matanda. Sige, ituloy mo, hamon ni Valentine. Pumaslang ka na naman ng isang inosenteng tao, pero bago mo gawin yon, malaman mo sana na ang kumpanyang pilit mong binabawi ay matagal ko nang nilipat sa pangalan ni na Xander at Sandra. Kapag tinapos mo ko, wala ka pa rin makukuha. Mananatili kang talunan. Walang hiya ka? Sa tindi ng galit, binalak ni Don Marsing na kalabitin ng gatilyo. Ngunit biglang bumagsak si Valentine sa sahig. Umagos ang sariwang pulang likido mula sa kanyang ilong at bibig. Ang kanyang puso ay tuluyan na ngang sumuko. Valentine! Tiri ni Stella. Niyakap niya ang dugoang asawa. Papa, look at him. Mawawala na siya. Wala na siyang oras. Pero ang iniisip pa rin niya ay ang kinabukasan ng mga apo mo. Ganito ba ang halimaw na sa paningin mo? Ang taong handang mawala para lang siguraduhin na hindi sila magiging kagaya mo? Nabitawan ni Don Marsing ang armas. Ang kanyang mga mata ay napako sa anyo ni Valentine na tila ba isang kandila na nauubusan ng matsa. Doon lamang pumasok ang katotohanan sa kanyang isip na sa kanyang paghahabol sa yaman at kapangyarihan, wala na siyang iniwan kung hindi ang mga bangkay at sirang mga puso. Sakto, dumating ang mga pulis na tinawagan na security ni Valentine. Inaresto ang matanda nang walang kalaban-laban. Habang pilit siyang nilalabas, lumingon siya kay Stella, ngunit tinalikuran na siya ng kanyang anak. Valentine, please, wag mo kaming iiwan. Lalaban tayo, di ba? Hikbi niya rito. Pabulong na tawag nito. Tinaas nito ang nanginginig na kamay para lamang haplusin ang pisngi niya. Sabihin mo sa mga bata na mahal ko sila. At ikaw ang tanging liwanag sa madilim kong mundo. No, Valentine, don't say goodbye. Hindi to goodbye, Stella. Nakangiting sabi ni Valentine habang unti-unting pumupungay ang kanyang mga mata. Sa wakas, makakatulog na ako. Na alam kong ligtas na kayo. Dahan-dahang bumagsak ang kamay ng lalaki. Ang kanyang mga mata tuluyan ng napikit. Ang puting kisame ng intensive care unit ang tanging nakikita ni Stella sa loob ng nakalipas na 2 linggo. Pagkatapos ng madugong gabi sa mansyon, halos nawalan na rin siya ng malay nang makitang wala ng pulso si Valentine. Ngunit sa huling sandali, sa loob ng ambulansya, muling tumibok ang puso nito. Isang mahina at tila nag-aalinlangang tibok, ngunit sapat na para bigyan siya ng pag-asa. Mommy, wake up po! Gising na si Daddy? Ang masayang tinig ni Sandra ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Napatayo siya sa pagkakayoko sa gilid ng kama. Nakita niyang dahan-dahan minumulat ni Valentine ang kanyang mga mata. Bagaman may mga tubo pa sa kanyang katawan at bakas ang labis na panghihina ay may ningning pa sa kanyang paningin. Nasaan ako? Pabulong na tanong nito. Nasa ospital ka. Nagtagumpay ang emergency surgery. Ang sabi ng doktor. Isang himala na kinain ng puso mong operasyon. Umiiyak na paliwanag niya habang hinahagka ng kamay ng lalaki. Dahan-dahang ginalaw ni Valentine ang kanyang kamay para haplusin ang buhok ni Sander na nakasandal din sa kanyang kama. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala ko, huling gabi ko na yon. Hindi kita hayaang mawala, Valentine. 7 taon na tayong magkasaya ng panahon. Hindi na ako papayag na madagdagan pa yon. Giit ni Stella. 1 taon ang mabilis na lumipas matapos ang madugong gabi sa mansyon. Ang dating ingay ng mga sirena at putok ng armas ay napalitan ng banay na hampas ng alon ng isang pribadong resort sa probinsya.
Doon, pinili ni Stella at Valentine na itayo ang kanilang bagong bahay. Malayo sa mapanuring mata ng publiko at mas madilim na alaala ng pamilya Ocampo. Nakatayo si Stella sa beranda, pinagmamasdan sina Sander at Sandra na masiyang nagtatampisaw sa dalampasigan. Sa tabi nila ay si Valentine, na bagaman may bakas na operasyon sa dibdib, ay masigla lang nakikipaghabulan sa mga bata. Mommy, Daddy! Daddy has found a big shell. Tiling ni Sandra nang iwagayway isang puting korales. Napangiti siya. Di niya akalaing darating ang araw na to. Ang lalaki na dati ay itinuring niyang wala na, ay ang lalaking muntik ng lamunin ng galit. Eto na ngayon. Isang mapagmahal na ama na tayong kaligayahan ng mga anak ang iniisip. Dahan-dahang lumapit si Valentine sa kanya. Inabutan siya nito ng isang baso ng sariwang buko juice at tumiling sa pasimano ng beranda. Masyadong malalim ang iniisip ng mahal ko, biro ni Valentine. Sabay haplo sa pisngi niya. Iniisip ko lamang kung gaano tayo kapalad. Sabi ng mga doktor noon, milagro na ang bawat pintig ng puso mo. At eto tayo ngayon, buo. Hindi lang puso kong gumaling, Stella, pati ang kaluluwa ko. Nung nasa loob ako ng ICU, ang tanging dasal ko lang, mabigyan ako ng pagkakataong humingi ng tawad sa inyo. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil yon ang nararapat. Kinuha ni Valentine ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Sa loob noon ay ang isang kwintas na may pendant na hugis gazebo, ang lugar ko sa nagsimula ang lahat. Sinuot ni Valentine ang kwintas sa kanya. Sa sandaling yon, naglaho lahat ng sakit sa nakaraang 7 taon. Ang pagpanaw ni Esmeralda, ang pagkakakulong ng kanyang ama, ang mga kasinungalingang bumalot sa kanilang pagkatao ay naging bahagi na lang ng malungkot na kabanata na kanilang nang natapos. Daddy, Mommy, come here! Tawag nila Sander at Sandra. Sabay bumaba ang dalawa sa dalampasigan. Habang naglalaho ang liwanag, naglalakad ang pamilya de la Cruz sa pangpang. Ang kanilang mga yapak sa buhangin agad binubura ng alon, tila sinasabing ang nakaraan ay wala na at ang tanging mahalaga ay ang kasalukuyan. Niyakap siya ni Valentine mula likuran habang pinapanood ng mga bata. Ang kanlungan na kanilang binuo ay di nagawa sa mga pader na puno ng lihim, kundi sa pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag, mas matotoo at mas malaya. Aral ng kwento. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa tamis ng pagsasama, kundi sa tapang na magpatawad at kakayahang bumuo muli sa gitna ng mga guho na nakaraan. At sa dulo ng bawat unos, hindi yaman na magliligtas sa atin, kundi ang mga taong hindi bumitaw sa atin noong tayo'y wala pa.